May isang warrior na nagmula sa Universe 6 na kung saan ay kilala nga ito bilang isang tanyag na assassin. Dahil na nga sa husay at linis nitong magtrabaho bilang isang hitman, ay siya nga ay tinawag bilang legendary hitman. Ito nga rin ang nag-iisang karakter sa Dragon Ball Super na may kakaibang teknik na may kakayahan na magmanipula ng oras na tinawag niyang time skip. May kakayahan nga itong tapusin ang mga nakakalaban niya gamit lamang ang isang pag-atake at never pa nga siyang sumablay na magpatama ng isang atake. Ito nga ay walang iba kung hindi si Hit. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan natin kung sino nga ba si Hit at gaano nga ba ito kalakas. Pero bago nga ang lahat ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Si Hit ay unang ipinakilala sa Dragon Ball Super anime. Si Hit nga ay kilala bilang isang pinakamagaling na hitman sa kanilang planeta, dahilan kaya nga tinawag siyang legendary hitman. Bilang isang mahusay na hitman ay madali nga lang niyang tinatapos ang buhay ng kanyang mga target sa pamamagitan lang ng isang pag-atake. Ito nga ay ating makikita sa pangalawang laban nito kay Goku, kung saan ay pumunta nga sa planetang Earth itong si Hit para nga labanan muli itong si Goku. Inamin nga dito nitong si Hit na siya nga daw ay binayaran para nga tugisin itong si Goku. Sa naunang naging laban ni Hit kay Goku ay nagawa nga ni Goku na mabasa at masira ang time skip technique nitong si Hit. Pero sa pangalawang laban nga ng dalawa ay madali nga lang tinapos ni Hit itong si Goku. Gamit nga ang technique na time skip, sumuntok nga itong si Hit para nga lumikha ng isang malakas na shockwave na bumalot sa puso nitong si Goku, dahilan kaya nagawa nitong si Hit na mapatigil ang pagtibok ng puso nito. Sa ginanap na tournament nitong si Champa, ay dito nga ay atin makikita na sobrang dali nga lang tinalo nitong si Hit ang pangalawa sa pinakamalakas na warrior ng Universe 7 na si Vegeta. Naging one-sided nga ang naging laban ng dalawa at talagang pumabor kay Hit ang laban. Sa laban na ito ay ni-reveal nga ni Hit kung paano gumagana ang time skip technique niya. Bagay ginamit nga nitong si Hit, ang technique na time skip ay nagagawa nga daw niya mamanipula ang oras at nagagawa nga daw niya maskip ang every 10 second na mangyayari. At during ng 10 second skip ay nagagawa nga nitong si Hit na makagalaw ng malaya dahilan. Kaya nga niya nagagawang makapag-counter ng isang sure ball na pag-atake. Makikita nga natin ito sa laban niya kay Vegeta kung saan ay lahat nga ng ginawang pag-atake ni Vegeta ay nagawa lahat ni Hit na ma-counter. May iba pa nga din variations ang time skip technique nitong si Hit. Ito nga yun nagagawa nitong si Hit na magamit or maipon ang mga 10 second na lumipas para nga gumawa ng isang separate space na nagre-resulta ng pagtagos o hindi pagtama ng mga atake ng mga nakakalaban niya. Ito nga ay makikita natin sa naging laban nitong si Hit kay Goku. Hindi nga magawang matamaan nitong si Goku itong si Hit. Kahit na nga umatake pa ito ng mga mabibilis na pag-atake. Mas lalo pa ngang pinalakas ni Hit ang teknik niya na time skip na kung saan ay hindi na nga 10 seconds ang nagagawa niyang time skip kung hindi ay kalahating segundo. Ngunit kahit na nga overpower ang time skip technique ay madami pa nga itong kahinaan tulad ng kung ang kalaban nga nitong si Hit ay aware na sa technique na time skip ay nagagawa na nga rin ng kalaban na makapag-counter sa gagawin pag-atake ni Hit. At ang isa pa sa kahinaan ng time skip ay once nga na mas malakas ang kalaban nitong si Hit ay nababawasan nga ang 10 second nito. Tulad na nga lang ng ginawa ni Goku noong gumamit na nga ito ng Super Saiyan Blue na may kasama na Kaioken. Makikita natin na hindi na nga gumana kay Goku ang time skip dahil ang Super Saiyan Blue plus Kaioken ay sigurado na mas malakas kay Hit. Isa pa nga dito ay ang naging laban nga ni Hit kay Dispo ng Universe 11, sadyang mabilis itong si Dispo at aware nga din sa time skip na teknik nitong si Hit. Kaya naging madali para kay Dispo na patamaan itong si Hit ng napakadaming pag-atake. Pero kahit na ganun ay nagawa pa nga din matalo nitong si Hit, itong si Dispo at Kushin, dahil na nga ito sa pag-improve ni Hit ng kanyang time skip. Bukod pa nga sa time skip na signature technique nitong si Hit, ay may isa pa nga siyang malakas na technique. Ito nga yung time lag. Ang technique na ito ay may kakayahan na mapabagal ang oras ng ilang segundo dahilan. Kaya nga nagawa nitong si Hit
na matamaan itong si Jiren. Nagawa nga itong ma-unlock ni Hit sa mismong laban nito sa pinakamalakas na mortal sa lahat na si Jiren. Hindi nga nagawang magamit ni Hit ang time skip technique nito kay Jiren dahil commonly na mas malakas nga itong si Jiren kay Hit. Hindi nga nagawa nitong si Hit na makapagpatama dito kay Jiren ng kahit na simpleng pag-atake lamang. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ay nagawa nga ni Hit na matamaan itong si Jiren ng isang atake gamit ang time lag. At nang tatapusin na nga ni Hit itong si Jiren, ay nagawa naman madepensahan ni Jiren ang sarili niya na nagresulta na pagtalo niya sa pinakamalakas na warrior ng Universe 6 na si Hit. Naramdaman nga nitong si Jiren na magiging threat nga sa kanila itong si Hit dahil na nga sa kakaibang teknik na meron ito. Madami pang ang teknik itong si Hit tulad na nga lang ng time prison, time release, tides of time, time slip at time slip smash. Lahat nga ng teknik na yan ay isa sa masasabi na malakas na teknik sa mundo ng Dragon Ball. Bakit ko nga ba nasabi? Kung mapapansin nyo sa Dragon Ball Super Anime. Noong mga oras na nalaman nila Whis at Beerus na gumagamit ng time machine, itong sila Goku ay nainis nga ang dalawa. To the point na muntikan na nga nilang burahin ang planetang Earth. Dahil ang pagmanipula ng oras ay isa sa pinagbabawal sa lahat. Kaya maaring itong si Hit ay isa sa mga lumabag sa batas na yon dahil na nga sa napili niyang list ng mga teknik. Maaari natin masabi na malakas itong si Hit sa unang laban bagay, hindi nga alam ng kalaban nito ang kanyang mga ability at kahit equal pa ang lakas niya sa kalaban, ay malaki ang chance na manalo siya sa laban na yon. Dahil itong si Hit nga ay halos 1,000 taon nang nabubuhay kaya madami na talaga siyang experience sa laban. Pero kung makikita ng kalaban ang kahinaan ng mga teknik niya, ay game over na ito para sa kanya. Linawin ko lang guys, mas malakas pa din itong si Vegeta kay Hit dahil nahirapan nga itong si Hit sa pangatlong malakas na warrior ng Universe 11 na si Dispo. Habang itong si Vegeta naman ay nagawa nga niya matalo itong si Toppo sa isang laban. Kahit na ganun, ay maiisama pa din naman itong si Hit sa top 10 strongest warriors ng Tournament of Powers. Hanggang dito na lang ito guys. Kung may kulang sa mga ipinaliwanag ko about kay Hit, ay maaari nyo naman itong i-comment sa baba. Maraming salamat sa inyo lahat.